Magandang hapon po, meron tayong maikling devotion. Alam niyo naman na maraming tao ay nakakapit sa tradisyon ng kapanganakan ni Jesus. Kaya ngayon, relevant. Ito po ang hamon sa inyo. Na nahamon din ako sa challenge ng Panginoon nung isang gabi. Pakinggan niyo itong sinabi ng Lord God kay Solomon sa Acts chapter 7 verse 49. Ang sabi, ang langit ay ang aking luklukan at ang lupa ay aking tungtungan ng aking mga paa. Anong anyo, no? Anong ulitin ko? Heaven is my throne and earth is my footstool. What house will you build for me, saith the Lord? What is the place of my rest? Ang langit ay ang aking luklukan at ang lupa ang tungtungan ng aking mga paa. Anong anyo ng bahay ang itatayo niyo sa akin, sabi ng Panginoon? O anong dako ang aking pahingahan? Ito po ay isang hamon ni Lord God na kinote para kay Solomon noong time na yon. Kaya napakaganda ng tanong na yan. Same thing na ginawa din ni Jesus Christ nung na-enkwentro niya yung mga Pariseo. Pakinggan niyo. Sa John chapter 2 verse 19 to 21. Jesus answered and said unto them, destroy this temple, and in 3 days I will raise it up. Sumagot si Jesus at kanyang sinabi, igiba ninyo ang templong ito at aking itatayo sa 3 araw. Then said the Jews, 46 years was this temple in building. Will thou rear it up in 3 days? Sabi na nga ng mga Hudyo, 46 na ang pagtatayo ng templong ito at itatayo mo ng 3 araw. Kita niyo yung mga challenges, ha? Verse 21. But he spake of the temple of his body. Datapwat, sinasalita niya ang tungkol sa templo ng kanyang katawan. So, yung unang tanong, inabot to ng 46 na taon para itayo. Sisirain mo lang. Sabi mo, itatayo mo ng 3 araw. Ngunit, datapat sinalita niya ang tungkol sa templo ng kanyang katawan. So, ang message pala ni Lord God, hindi yung templo na building ang sinasabi niya na hindi nila na-gets. Ang sinasabi niya ay yung kanyang physical body. Di ba namatay si Jesus 3 days and 3 nights? On the 3rd day, He arose again, no? From the dead. So, naalala niyo yun, yung risen Christ natin. 1 Corinthians 6:19 to 20. Ito naman ay isang tanong ni Pablo. Know what? Know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost, who is in you, whom ye have of God, and you are not of your own? Ganda yung tanong, di ba? Hindi ba ganinyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na tinanggap ninyo sa Diyos, at hindi kayo sa iyong sarili? You are not of your own, tinanggap ng Espiritu. Yan ay tanong, hindi ba ninyo alam? Maraming tao, malapit nang dumating si Jesus Christ,
Hindi nila alam ang kanilang katawan ay templo ng Holy Spirit once na tinanggap nila si Jesus Christ bilang Lord and Savior. Kaya mahirap yung excuse na hindi mo alam. Kailangan alamin mo. Sabi nga ng mga lawyers, ignorance of the law is not an excuse. Tapos yung sinabi ni Jesus Christ tungkol sa rebirth, pakinggan niyo. That which is born of the flesh is flesh. That which is born of the Spirit is Spirit. Ang ipinanganak sa laman ay laman nga. Ang ipinanganak sa Espiritu ay Espiritu. Ngayon, ano naman ang target natin o ang ating goal or objective tungkol dito sa ating maikling devotion? Ako naman ang magtatanong. Ngayon, pinagdiriwang natin ang kapanganakan o birthday ni Jesus Christ. Noong si Jesus Christ ay ipinanganak, si Jose at Maria, dahil naglilihin na si Maria, malapit ng manganak, wala silang mapuntahang lying in. Yan, tawagin natin lying in. Wala silang mapuntahang hotel. Walang St. Luke's o medical city ng mga panahon na yun. O Commonwealth Hospital. Kung nasa Caloocan o kaya medical center ng Santa Maria, Bulacan. Wala silang mapuntahan. Alam niyo saan sila nakapunta? Sa isang sabsaban. Lugar kung saan inaalagaan ang baka, ang tupa, at iba pang hayop. O tawagin natin, kung aso, dog house. Although wala naman sinabing dog house. Pero ganun nga. Walang matuluyan si Maria, si Jose, sa kanilang anak na si Jesus Christ. Hindi sila nagpunta ng Davao Apo View Hotel. Yan. Hindi sila nagpunta ng Manila Peninsula Hotel sa Makati. Wala silang natuluyang Boracay Beach Resort. Pero ang napuntahan nila, sabsaban. Ngayon, bilang Kristiyano, kamusta na po yung ating buhay? Pinapapasok ba natin ang salita ng Diyos na buhay na walang iba kundi si Jesus Christ at ang nasusulat na Biblia sa ating tahanan? Pinapasok ba natin sa master bedroom, living room? Kung may bahay ka at may kaya ka, pinapasok mo ba ang salita ng Diyos sa resort? O pinapasok mo doon sa isang bahay na maraming tumutulo? Do we give to the Lord the best? O kontento na tayo na ganyan kami na lang, kayo lang? How is your love thy neighbor as yourself? How is you shall love the Lord thy God with all thy heart, with all thy mind, with all thy soul, with all thy might. Minsan, hindi ganun ang pangyayari, mga kapatid. I'm not saying na ibigay nyo, hindi nyo kaya. Pero ang sinabi ni Jesus, pag nagbigay tayo, may kaukulang kapalit. Meron ba akong sinabing hindi nagkatotoo kung sinabi ng Biblia? Of course, magkakatotoo. Kaya lang naman hindi natutuloy minsan, yung nakikinig, walang faith. Yung nakikinig, walang hope. Ay, wala na yan, wala na, baliwala yan, walang mangyayari, puro daldala yan. Tama yun. Pero ito ngayon yung action natin, ito yung challenge sa atin, sa devotion sa salita ng Diyos. Ano ang ating ginagawa sa buhay para kayo? Pinatitira ba natin ang Holy Spirit
sa gitna ng ating pangangatawan, ang puso. Hindi naman natin kaya baguhin ang ating sarili, maliban lang sa regeneration of the Holy Spirit. Pero hindi excuse yan, mga kapatid. Kasi nangako si Jesus Christ, kung hindi raw siya aalis, kung hindi pa siya naipapako, sinabi niya ito sa kanyang mga alagad, kung hindi ako aalis, hindi bababa ang Holy Spirit para i-manifest yung kanyang ministry. Ito na ho yung panahon na gumagalaw ang Holy Spirit double time, triple time. Pero marami, pagdating sa salita ng Diyos, tinatamad. I hope na bless kayo sa ating devotion. God bless. Next. I sing praises to you. I give glory to your name, O Lord. I will praise you with all of my strength, with all my life, with all my strength. All my hope is in you. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in my life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you, it's in you. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you, it's in you. My life is in you. Is in you, Lord, my hope is in you, Lord, in you, is in you. I will praise you with all of my life. I will praise you with all of my strength, with all of my life, with all of my strength. All of my hope is in you. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you, it's in you. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you. I will praise you with all of my life. I will praise you with all of my strength, with all of my life, with all of my strength. All of my hope is in you. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you is in you. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you is in you. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you is in you. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you.
in you, it's in you. Lord, lahat ng may sakit ngayon na kailangan ng pagpapagaling, I pray na mayroong pagbabago sa kanilang mga katawang pisikal. The Spirit of the Lord is great and mighty. The Spirit of the Lord is my victory. The Spirit of the Lord is great and mighty, great and mighty. The Spirit of the Lord is great and mighty. The Spirit of the Lord is my victory. The Spirit of the Lord is great and mighty, great and mighty. Great is He that is in me, that He that is in the world. I am more than a conqueror by the power of His word, of His word. The Spirit of the Lord is great and mighty. The Spirit of the Lord is my victory. The Spirit of the Lord is great and mighty, great and mighty. In the name of Jesus, I can do anything by the power of His Spirit. Through the one who strengthens me. Bye-bye. God bless. Spirit of the Lord.